Araw po mga ka-super, another tips, another day na naman po tayo. By the way, I'm Mr. Jason Ariel Andrade, HR Generalist Officer and also a safety officer at of course former first aider. So first of all, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel, sa mga nais pong mag-donate para po sa pagpapaganda po ng ating mga vlog. Malaking tulong na po kahit magkano po. And also, wag din po natin kalimutang i-like, i-share at i-subscribe po ang ating channel para sa mas marami pa tayong matulungan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa madalas itanong sa mga HR. Ito, mga sir, mga ma'am, kailan nga ba pwedeng mag-request ng Certificate of Employment o yung tinatawag po nating COE? May karapatan ba ang isang empleyado kahit na siya ay resign, kahit siya ay awol? So, alamin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, intro muna tayo. Intro, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant, a proud member of Alpha Phi Omega Fraternity. Samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Yel TV. Okay, so kailan pwede mag-request ng COE or ng tinatawag po nating Certificate of Employment? Yan. So, ang magandang balita ay hindi lang ang kasalukuyang empleyado ang pwedeng humingi ng COE o yung tinatawag po nating Certificate of Employment. Ito po ay nasa batas, according po sa Department of Labor and Employment o yung tinatawag po nating DOLE, Labor Advisory Number 06 Series of 2020. Ang current employee at former employee o tinatawag natin yung mga resigned employee o dating empleyado ay parehong may karapatang humingi ng Certificate of Employment. Yan. So number 1, yung nabanggit nga natin kanina, current employee, meaning sila po yung kasalukuyang tatrabaho po sa isang kumpanya. Kung ikaw po ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya, maaari kang mag-request ng Certificate of Employment sa mga sumusunod na dahilan. So ano po ba to? Number 1, of course, pag-a-apply ng housing loan, salary loan, o yung tinatawag po nating personal loan. So pwede po kayo mag-request ng Certificate of Employment. Pangalawa naman po, pagkuha ng visa. For example, kayo po ay mag-ibang bansa, at kayo po ay hanapan ng Certificate of Employment at kayo po ay kasalukuyang pang-empleyado ng isang kumpanya, ay pwede po kayo mag-request sa ating mga employee. And pangatlo, pag tayo po ay magbubukas ng mga bank account, so may mga bangko po na hinihingan po tayo ng Certificate of Employment, pwede po natin yung i-request sa ating employee. And pang-apat, yung scholarship application. So for example, meron tayong mga working student. Yan. So hanapan po tayo ng Certificate of Employment, i-request lang po natin sa ating employer. O anuman transaksyon na nangangailangan ng proof of employment. Hindi mo kailangan mag-resign,
para lang makakuha ng tinatawag nating CUE o Certificate of Employment. So kanina, nabanggit po natin yung mga current employee, meaning yung mga empleyado po na kasalukuyan nagtatrabaho sa ating kumpanya. So pangalawa naman po, yung tinatawag po nating resigned employee. Ano bang ibig sabihin ng resigned employee? Kung ikaw ay nag-resign, natapos ang iyong kontrata sa iyong kumpanyang pinagtatrabahuhan o na-separate ka sa kumpanya, ay may karapatan ka rin humiling ng Certificate of Employment. Gaano ba kahalaga itong tinatawag po natin COE? Mahalaga ito dahil unang-una, kapag tayo ay mag-a-apply na po sa bagong employer po natin o sa panibagong kumpanya po na pag-a-applyan po natin. So, syempre hahanapin po ito ng pinag-a-applyan po natin na kumpanya, And pangalawa po, kailangan po ng proof of previous employment. Yan. Or pangatlo, may mga government o financial transaction kang kailangan asikasuhin. Yan. So, hindi lang po pala current employee, pati resigned employee po ay pwede pong mag-request or humiling ng kanilang mga Certificate of Employment. So, meron din po dito, tinatawag po natin pangatlo, yung mga iba pang sitwasyon. So, hindi siya current employee, hindi rin siya resigned employee. So, ano po ba to? Marami nagtatanong, paano po? Kung awol o yung tinatawag nating bigla na lang po tayong hindi na pumasok. Bigla na lang po tayong umabsent ng walang dahilan, ng walang paalam. Yan, awol po yung tinatawag po natin yan, o yung tinatawag nating absent without official leave. So, ang sagot ay kahit ang empleyadong nagkaroon ng iba't ibang uri ng separation, resignation, end of contract, retrenchment, dismissal, o yung kahit awol ay maaari pa rin humiling ng Certificate of Employment. So bakit daw, Dahil ang layunin lang naman ng Certificate of Employment ay patunayan lamang na ikaw ay naging trabahador or naging employee or yung employment history ng isang tao or ng isang employee. Hindi ito reward, hindi rin ito recommendation letter, at hindi rin ito clearance. Ang COE ay isang dokumento na nagpapatunay na naging empleyado ka ng isang kumpanya. So, ano ba yung kaakibat na batas po na ito? Anong sinasabi ng batas? Ayon po sa DOLE Labor Advisory Number 06 Series of 2020, ang employer ay dapat magbigay ng Certificate of Employment sa kasalukuyan o dating empleyado sa loob ng 3 araw mula sa oras na ito ay hiniling or na-request. Ibig sabihin, hindi maaaring ipagkait ang Certificate of Employment dahil lamang may mga pending clearance, may utang sa kumpanya, o may hindi pa natapos na proseso. So, ang COE ay hiwalay sa clearance at final pay processing. So, ano yung aral na pwede nating mapulot dito? Ang Certificate of Employment ay hindi pabor o regalo ng employer. Ito ay isang opisyal na dokumentong nagpapatunay ng iyong naging trabaho at isang mahalagang karapatan ng empleyado. So, of course, syempre bilang empleyado, alamin po natin kung ano po yung ating mga karapatan. And bilang employer po, ako bilang HR, siguraduhin po nating patas, maagap, at naayon po sa batas ang ating serbisyo. Sabi nga po kanina, 3 days na kailangan pong mai-release na yung ating COE. So kapag lumagpas na, for example, 1 week, 1 month, or 6 months o 1 year, magkakaproblema po tayo sa DOLE. So para maiwasan po ito, 3 araw kapag pagka-request po ng resigned employee or ng current employee or ng awol employee is kailangan po natin mabigyan ng COE. Ito nga po ang ating kasabihan,
Ang kaalaman sa batas ay nagbibigay ng lakas. Ngunit ang tamang paggamit nito ang nagbibigay ng katarungan. And of course, last but not the least, huwag po tayo magsawang magpasalamat at magdasal sa ating Panginoong Diyos, yung makapangyarihan sa lahat. Muli, ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, Safety Officer at former First Aider. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutang i-like, i-share at of course i-subscribe ang ating channel para mas marami pa po tayong matulungan. Hanggang sa susunod nating HR Learning Series. God bless po sa ating lahat.